Kapamilya, hindi pa man nakakabangon ang marami sa ating mga kababayan sa pinsalang bitbit ng Bagyong Nona. Paribagong bantang ihatid ng Bagyong Onyok na kapapasok lang sa Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin ang latest sa mga bagyo sa pagbabandila ni Bettina Magsaysay, live mula sa Pag-asa. Bettina, kumusta na itong si Bagyong Nona at itong si Bagyong Onyok? Julius, simulan natin yan sa Bagyong Nona. Mula sa severe tropical storm, mas lalo pa itong humina at isang tropical storm na lamang. May dala itong lakas na 85 kilometers per hour at pabugso naman na umaabot sa 100 kilometers per hour. Huling namataan ang Bagyong Nona sa layong 75 kilometers west ng Iba, Zambales. Mabagal pa rin ang takbo nito sa 8 kilometers per hour pero bahagyang nag-iba ang kanyang direksyon at papunta na itong norte. Nasa signal number 1 ngayon ang Pangasinan at Zambales habang ilan namang lugar ay tinanggal na ang storm signals. Wala nang epekto ang Bagyong Nona sa bansa bukas ng hapon pero papalitan naman ito ng amihan na posibleng magdala rin ng light to moderate rain sa Luzon. Kung hindi magbabago ang direksyon at bilis ni Nona, sa Sabado ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, bahagyang lumakas naman ang Bagyong Onyok na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mula 45 kilometers per hour, ngayon ay nasa 55 kilometers per hour na ito. Huling namataan ang bagyo sa layong 775 kilometers silangan ng Mati City, Davao Oriental. Pakanluran ang takbo ng bagyo sa bilis ng 19 kilometers per hour. Papalapit ang Bagyong Onyok sa eastern section ng Mindanao at inaasahan maglalandfall sa Caraga region Biyernes ng hapon at magdadala ng moderate to heavy rains. Sa huling briefing naman ng NDRRMC, umabot na sa 6 ang kumpirmadong namatay dulot ng Bagyong Nona. Tinututukan naman ng DOST ang Pampanga River dahil nagkaroon ng pagtaas ang tubig. Bumababa ang tubig dito mula sa Gabaldon, Nueva Ecija, kaya't pinag-iingat ang lahat ng mga mamamayan sa mga bayan sa kabaan ng Pampanga River sa posibleng malakas na duluyan ng pagbaha. Tumaas ng 8.7 meters ang tubig ng Pampanga dulot ng Bagyong Nona. Sa ngayon, 4 na dam ang naka-red alert, ang Angat, Ipo, Lamesa at San Roque. Ang ibig sabihin ng red alert ay posibleng umapaw na ang tubig ng mga dam na ito. Ang Angat Dam ay kasalukuyang nasa 211.50 meters. Konti na lang at aabutin na niya ang spilling level na 212 meters. Ang Ipo naman ay nasa 100.47 meters habang ang Lamesa ay nasa 79.44 meters at ang San Roque 279.10 meters. Ang Binga Dam naman nagbukas ng isang gate kaninang alas 12:30 ng hapon ng kalahating metro. 63 cubic meters per second ang inilalabas ng tubig. Yung tubig na inilalabas ng Binga, sinasalo naman ng San Roque Dam. Halos 160 million pesos na rin ang halaga ng infrastruktura at agrikultura ang winasak ng Bagyong Nona. Higit 3,000 bahay naman ang nasira sa Romblon, sa Camarines Norte, sa Sorsogon at sa Eastern Samar. Julius, kanina ngang 9:30 naglabas ng heavy rainfall warning ang Pag-asa at nakataas ang red rainfall warning sa Nueva Ecija. Ibig sabihin nito, asahan ang matinding pagbaha sa mga flood-prone areas. Nagbabadya naman ang pagbaha sa mga lugar na nasa ilalim ng orange warning level gaya ng Pampanga, Tarlac, Bulacan at Northern Quezon. Nasa yellow warning level naman ang Metro Manila, ang Zambales, Bataan, Rizal, Laguna at Cavite. Mahina hanggang saktamtamang ulan naman ang nakakaapekto ngayon sa Batangas at natitirang bahagi ng Quezon Province. Julius, yung heavy rainfall warning na yan, tatagal yan posible hanggang 12:30 ng madaling araw. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Bettina Magsaysay.